beloved Boss Mike Cervera. Grabe ito mga kababayan ha. Matindi. Oo, grabe. Ha? Ibang klase talagang uus na si Pangulo ng mga mandurugas. Ano? Oh, pasok! May dalawang kaso muli. O dalawang set ng cases na ipa-file ang opisina for preliminary investigation. Nako. Ito ay laban kay Edwin Si Manong Boying natin hinihingal ano. Sabi ko sa inyo gagawa na ng mabuti ito eh. Oh. Garjola, isang congressman na contractor. Ilang Nako. counts yun? Malversation. Pero how many counts? Oh, marami. 20 plus counts of malversation. Nako, grabe ang daming kaso nung Gardiola mga kababayan ano. Ha? Grabe no? Oo. Ang daming kaso nun. Charmin ko, oo, ha? Asha Pile, oo. Chanda Sabillano, nako. Oo, Dwayne, nako. Ha? Arlene, Creomans, nako. Paano ngayon ito, Tommy Cereza Force? O sa lahat to ng ating, Cereza Force family, BMB family, especially sa aking Mike Cervera forever, oo. Shoutout po sa inyo. Nakita nyo mga kababayan ko. Siguro alam nyo na yan, di ba? Oh, heartbreak. Oh, heartbeat. Oh, channel. Di ba mga kababayan, Trixie Villa. Abeberoin mo eh. Nung araw, tayo lang yung nagsasalita patungkol dyan sa kay Gardiola na yan, Pachuchay. Alam mo yan. Oh, ikaw unang nag-expose. Iyan na nga. Para bang Pachuchay eh. Mukhang pinakikinggan talaga tayo ni Manong, pero ninyo lahat ng mga nasasabi natin dito ay nagagawan ng o nababanggit man lang, Hindi, doon na nga lang sa mabanggit eh. Okay na tayo eh, di ba? Yung mga ginagawa natin, mabanggit lang, okay na, di ba? Emilio Gaspar, Denver Narbasa, alam mo yan, Ha? Sa lahat ng mga bagong dating dyan, Ate Ana, Brenda Borton, Rosemary, Dino. Di ba? Iba eh. Sige, tuloy. And then, yung sa kabilang banda naman, yung isang kaso ipa-file natin, iba naman ang kanyang tema, ay laban kay Leandro. Ayan na, inubo na. Lenedel, Lenel D, Sir Mike, baka magsayaw na ng tinikling si yan ang problema, may katapusan talaga ang lahat. Di ba, Dimple Smirnoff? Heidi Pantino? Leandro Leviste. At yan na. kay Senator Loren Legarda. Ayan na mga kababayan ko. Ha? Eto na. Sama na ho yung mag-ina. Dito ho mga kababayan mukhang mapa-plunder itong dalawa na ito mga kababayan. Pagka-plunder, yung mag-ina, walang piyansan dalawa mga kababayan. Nako! Delikado yung balimbing eh. Ano kayang gagawin na pag lilipat na naman ni sino tong Loren Legarda na ito na kilala nyo? Balimbing, di ba? Paano ngayon ang gagawing style, pamamaraan ni Loren Legarda para mag-over the backod na naman? Ano ngayon ang mangyayari dito? Ngayon, mga kababayan ko, sa kauna-unahang pagkakataon na namalayan natin, kauna-unahang babae na senadora na makukulong. Walang iba, si Loren Legarda. O, ikaw ang mauna, Loren! Tama, mga kababayan? Tama? Vicky Sadi? Tama? Siya ang una, mauuna, Maring Joji. Diba? Jordan Joe Star. Miles 111. Kayo, Dwayne, yeah. Dapat ganyan. Paring Dwayne, ganyan Gumagawa ka ng sarili mong Di ba?
Ngayon, mga kababayan ko, kilala naman natin na talagang ano yun baliktarin, ano? Kung saan yan Kung saan yan, ano? 'Di ba? Kikinabang, doon yan. Tama? Tuloy. Leandro Leviste and Senator, sa nanay niya, kay Nako. Senator Lauren Lagarda. Patay. Ano? For PI. Nako, ano yun? Yung unang kaso, contractor yon, yung yung mga ginawa niya na self-dealing sa loob ng Kongreso, tsaka yung Sa mga nagtatanong oo, sabi ni Lori Wayland, siya na nga, Boss Mike. Talagang gusto niyong makulong yung mag-ina na yun, ano? Press one nga, andali baka mamaya may nasasaktan din Sino? Kayo, mga kababayan, tatanungin ko kayo, Ramil Cruz Oo, Maring Joji Ai Chang Oo, si Arnold, wala, natutulog pa. Ito tanong ko sa inyo. Kayo ba ayos lang sa inyo? Payag ba kayo na makulong yung mag-ina? Yung mag-ina. Oo. Payag ba kayo? Sige nga ho, mga kababayan. Oo. Paring Tommy, si Reza Force, sa inyong pamilya ng si Reza Force. Wala pa yung mga taga-BMB rito Kayo, payag ba kayo na makulong sila? Press 1 sa mga payag. Press 2 naman sa mga hindi, sa mga ayaw, Nandito. Nandyan na ba? Nandyan na. Nandyan. Hindi nagpaparamdam. Payag kayo, press 1, mga kababayan. Kasi baka mamaya nasasaktan kayo, Winnie Sagon, Ito na, mga kababayan, tuloy natin. trabaho na hindi dapat ginagawa ng isang congressman ay ginawa niya. Kita nyo, trabaho daw ng hindi ginagawa ng isang congressman ay ginawa niya. Ano ba yon? Alam na, contractor, di ba? Alam niyo na yan, conflict of interest. Yan. Siyempre, conflict talaga. Conflict of interest talaga yon, mga kababayan. Yung pong congressman ka tapos nagiging contractor ka. Di ba, mga kababayan ko? Aba, kayo na ang Elsa Brillante, Henry Perez, Vivian Bares. Kayo na hong umusga, Belen Manzano. Di ba, Romel? Nilo Moreno. Ross G, Lolita Salazar, Sham Day, Felix Alano. Delikado yon. Sobrang swapang mo na nun. Para masigurado mo na doble-doble yung kita mo na halos ayaw mo nang ipamigay. Ayaw mo nang kumita yung iba. Ikaw na mismo, pondo mo, kontrata mo. Grabe yun, Joe Art, Jerby, ibang klase, Hindi naman sinadya. Tuloy. Republic Act 3019. Nako. Yung kay Leandro Leviste naman ay mabigat na kaso kasi yung kanilang pagkahawak na eksklusibo sa solar ay talagang... Ayan na, mga kababayan, mukhang dali talaga. Kaya palang nag-iingay yung pong si Leviste. Kaya pala sobrang ingay niya. Alam nyo, mga kababayan, ako malamang ito ay ninego na nila. Ninego na nila. Oo. Opo, Ark Morong. Reply po tayo, eto na, Malamang ito, ako lang opinion ko lang ito, mga kababayan, Malamang ito, nung maupo si Pangulong Bongbong, ninenego na nila. Ano po? Ninenego na nila na sana siguro sabi ni Lauren, siguro Mr. President, baka naman po pwede nang arborin yung anak ko. Tama. Kaya lang, ninenego na. Siguro, sabi ni Pangulo, tignan natin. Isip-isip ni Pangulo, kapag kaya meron talagang matibay na ebidensya, wala akong magagawa dyan. Alam niyo yun, nakukuha niyo, mga kababayan. Lahat, marami dyan, sa mga makukulong na yan, nagnego na. Ninenegotiate na nila sa Malacanang o kay Pangulong Bongbong na
na kung pwede ma-arbor nila o kung pwede 'di ba? Maging ligtas sila. Mukhang hindi. Oo. Mukhang hindi pumayag ang Pangulo. Kaya etong anak Ronnie De Guzman, etong si Libiste. Si Libiste. Aba mga kababayan ko nagngangawa ng hindi natin namamalayan biglang bumanat ng bumanat. Di po ba? Tapos etong nanay naman, imbis na sawayin, imbis na patigilin, abay, naghurumentado, pumanig sa kabila. Nako, mga kababayan ko, pumanig sa kabila. Ano mangyayari doon? Di siyempre magiging kaaway na sila. Tama, mga kababayan? Magiging kaaway na sila ng gobyerno, ng administrasyon ni Pangulo. Di ba, mga kababayan ko? Ito pagkakatandaan ninyo, mga kababayan ko. Kasi maraming hindi nakakapansin sa mga kilos ng administrasyon. Kailangan tatalasan nyo yan. Sabi ko nga sa aking Reels, in-upload ko sa Reels ko, ang mga direktor ng NBI at ng PNP diyan sa Davao City, abay mga bago na bago na. Ako ay naniniwala sa hula ko ito dahil ako ay observer Lagi ko naman sinasabi sa inyo. Ako naniniwala na mukhang merong huhulihin na ikagugulat ng marami. Ako naniniwala mga kababayan ko yung pong nananahimik ngayon na isang kilala ninyong politiko na maniniyot diyan sa Davao. Abay biglang tumahimik. Ano po? Biglang tumahimik yung maniniyot na yun ngayon mga kababayan, nagpalit ho ng mga liderato ng NBI tsaka ng PNP diyan. Bigla-bigla. Nako. Magugulat na lang tayo. Ako sa pagkakaano ko pagkakabasa ko ito mga kababayan hula na lang Hula. Ayon sa ating bolang kristal, abay merong sisiluhin diyan sa Davao. Nako po. Aba, sabi ko sa inyo, mukhang lahat dadalihin talaga, di ba, Ramil Cruz, napansin mo rin ba yon? Tumahimik si Pulong Duterte. Kita mo? Ngayon di po ba ang Davao City ay pinaiimbestigahan ngayon yung mga flood control dyan. Nako po, delikado ka. Ako basa ko lang mga kababayan, talagang madadali yan. Sige, tuloy muna natin to. Abangan natin abangan natin. Sana hindi totoo. Sana hindi totoo. Franklin Yeka. P8 Story Moto. Sa lahat ng mga bagong dating, huwag niyong kakalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Wala. Ginalit niyo yung tao Diba? Binastos ninyo, winalangyan ninyo. Dapat maging handa kayo sa magiging rest back. May rest back yan yung ginagawa nyo yan, nako. Ayaw nyo maniwala. Mary Jane de Vera, ayan nangyari. Naniwala kayo kay Miss Sally, Miss Sally nanonood sa Ottawa, Canada. Kita-kita tayo siya diba, Mr. Chris Perez, yan ang napapala ng mga swail, amangwan. Sige tuloy. Rowena Poralde, si Joe Granada, nandyan na rin, Joey Salvaboro,
yung nami-make up. Oh. Nainggit ka na naman. Ikaw talaga, oo, ha? Oh, sige, eto na. May Bernes, Jing Martin, ha? Edwin, Edwin, at saka si Mila Anastasio. Oh, like po kayo, ha? Nagdulot ng damage sa ating republika. Sapagkat hindi naman sila tumupad sa kanilang dapat tuparin at hindi nila ginawa yung dapat nilang gawin. Yan, Tony Hart, Carlito Lagman. Di ba? Oo. Dapat kasi, ginagawa ang lahat. Panahon na para sa bagong Pilipinas, Boss Mike. Kaya nga, ubusin ang lahat ng mga magnanakaw. Di ba? Emmanuel Taoy. Oo. Sige, tuloy. At para bang basta malinaw na malinaw yung kaso na ang kanilang ginawa ay labag sa batas. Yan. At ang laki nang nawala sa ating mga Pilipino sa pagkakasalansan ng solar empire ni Leviste na ang nangyari naman ay binenta lang. Hindi naman talaga tumupad sa papakuryente ng ating republika. Kasi kumuha sila ng exclusive exclusive service contracts na sa buong Pilipinas na sila lang ang maaaring mag-produce at gumamit at magbenta ng solar energy. Kita mo, Evangeline Camilosa? Nako! Oh, Aisha Ortiz? Nako! Ginger Tea? Nako po, ewan ko na mga kababayan. Talagang no? Talagang etong si Solar Boy, Elia Tenorio. Mukhang dadalihin, Ramel Cruz. Pachuchay. Mukhang hindi paliligtasin to. Oo. Ha? Kaya nagwawala, nagsasaliksik ng kung ano-ano. Kahit na fake news, abay nilalabas. Eto nga yun, napabalitaan si Solar Boy na mukhang tinatrabaho, pinapainan ng pokpok si Ralph Recto, tsaka iba pa. Etong kanyang mga kalaban, siguro gustong i-frame up na, sige, wag nyo na, pag tinuloy nyo yung mga pag-iimbestiga sa amin, ilalabas namin tong bumibetchot-betchot kayo ng mga pokpok, gano'n. Siguro yung gano'n yung plano talaga, mga kababayan, ibang klase na yung kanilang laban, mala peliko na ho, mala Hollywood film na ho Di ba? Yung mga ganong mga pamamaraan sa labanan, sa politika, pang pelikula sa Hollywood. Grabe, no? Biruin mo talim pok-pok ka na. Bang klase, Na talagang taliwas naman sa batas ng Diyos. Nako. Kasi ang araw para sa lahat ng tao, sila ngayon parang sila ang nagmamay-ari ng araw, ng power ng araw. Para to the detriment of to the exclusion of other Filipinos and other investors. Nako, patay. Biruin mo yung sinag ng araw, exclusive sa kanila lang. Sa iba, bawal, ganon, Hindi ka pwedeng magpa-araw, Arnold Lopez. Anong sakote, hindi? Aaming kagad ako. Kapag sinabi, ikaw, Ikaw ba, nag-booking ng pokpok na to? Opo, bigay po yan, hindi ko po binuking. Bigay. Diba? Grabe talaga to si Manong Boying natin. Oo. Matindi yung binabanatang salita ngayon dito sa mag-inang Legarda at Libiste, Talagang kasi naman, naging bilyonaryo. Bilyonaryo, mga kababayan, ang kinita daw, di umano, ay 30, tumataginting na 30 billion, billion, mga kababayan. Saan naman ninyong kamay ng Diyos basta-basta makukuha yun? Biruin mo yun, 30 billion? Magkaroon nga lang tayo ng, 100,000, masaya na tayo. Sa kanila, milyon, hindi masaya. Kaya kailangan billion. Hindi lang 1 billion, 30 billion. Yung 1 billion, matatawag ka ng bilyonaryo? Mga kababayan ko? Mayroon kang 1 billion, bilyonaryo ka na, syempre. Di ba? Ano ba yung mabibili nung 1B mo? Magkano ba yung 1B, Boss Mike?
O di 1,000 1,000,000. Biruin nyo yun. 1,000 1,000,000 ang 1 billion. Meron kang 100 million. Tingnan nyo mga kababayan, 100 million, meron ka ng napakagandang, sobra-sobra na mansion. Ano na yon mga kababayan, Mala isang subdivision. Yung maliliit lang, hindi naman yung malalaki. Meron yung mga, yung ilang pinto lang yung nasa, uso yan dito sa Maynila Mga 20, 25 na, na tawag doon? Parang townhouse, mga kababayan ko, napakalaki noon. Meron ka pang 900 million na natitira. Kung inilagay mo yung 100 million mo sa mansion mo na napakaganda. Meron ka na dong swimming pool na malaki. Meron ka ng garahe ng napakaraming sasakyan. Iba-iba. Iparada mo na dyan. At meron ka ng magandang kwarto. Pwede mo nang gawing automatic lahat. Maglagay ka na rin ng, syempre, maraming katulong. Diba? Maraming kasambahay. At gwardiya, hardinero, at marami pang iba. Nako! Meron ka pang 900 million. Yung 100 million, abay, pag binili mo ng sasakyan yon, pag binili mo ng sasakyan, yung 100 million, makukumpleto mo na yung paradahan mo. Halimbawa mga kababayan, bibili ka ng sports car, pampangyayabang mo. Makakabili ka dyan ng mga 25 million. Kita nyo? Ilang 25 million? Sabihin mo na, tatlo. Tatlo na kagad, 75 million na. Tatlong sports car para sa 75 million. Tapos mga kababayan bumili ka ng Land Cruiser sa natitirang 25 million. Bumili ka tatlo. Meron ka ng 6 na sasakyan agad. Bumili ka uli ng mga van. Naku, magkano lang naman? 3 milyon? Magkano lang ba Fortuner ngayon? 2 million mahigit? Kita nyo mga kababayan, pamalengke nyo. Yung van, Kita nyo? Abay, ang ganda. Diba? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Meron ka pang natitira na 800 million, mga kababayan ko, sa 1 billion pa lang ito. Anong gagawin mo sa 800 million? Aber? Sige, i-invest mo. Mga kababayan, kapag in-invest mo, yung 800 million mo, hindi mo na yun mauubos. Yung interest noon. In-invest mo, tinime deposit mo sa bangko. Mga kababayan, hindi nyo na mauubos yun Meron na kayong marangyang buhay. Kahit magpalit-palit kayo ng boyfriend araw-araw, pwede. Di ba Di ba? Lori Wayland, kung meron kang billion, 1 billion, 800 million, araw-araw ka, magpalit ng boyfriend, okay lang yun. Kayang-kaya nun. Diba? Putang na, maliit ito. Palit! Ay, tamad ito. Hindi marunong magtrabaho. Palit! Ganon. Diba? Diba, Nabik? Ganon, Diba? Ito. Magaling itong umararo. Medyo magtagal tayo rito. Ganon. Diba, mga kababayan ko? Pagka magaling umararo, kailangan tumagal, Yung mga tumatagal ng mga 45 minutes. Ewan ko ba. Kita nyo? Sige, puntahan natin to si Leandro. Ilang bilyon yung tinira nun sa gobyerno? 30 billion. Mga kababayan, yung 1 billion nga lang, mga kababayan Sobra-sobra na yun. Lalong-lalo yung kay Pulong, 51 billion. Nauunawaan nyo ba, mga kababayan? Yung kanilang mga
mga kinakarating pera ng gobyerno, pera natin yun. Oh, grabe, di ba? Kaya itong mga tao na ito, walang walang kapapnukan, ha? Walang kakontentuhan, mga kababayan ko. Oh, hindi 13, 30, 30 billion. 30 billion yun, Ramil Cruz, hindi 13. 30. Saan mo naman padadalhin yung pera na yun? Ano ba kayo? Tao pa ba kayo? Ano ba? Kinakain nyo na ba yung pera? Yun po yun, mga kababayan eh. Di ba? Tayo nga, mga kababayan ko, meron tayong bahay kubo. Basta meron tayong sariling lote. Meron tayong motor. O kaya tricycle. O, di ba? O kaya bicycle. O, di ba? Kung pagka sinerte-swerte na tayo, nagkaroon tayo ng ng Kia Pride o kaya box type na Lancer. 'Di ba, mga kababayan? Aba, mga kababayan, masaya na tayo. Basta tayo ay nakakarating sa mga papasyalan natin, pupuntahan natin, nakakotse tayo kahit luma. 'Di ba? Ano? Tapos mga kababayan oo, BPED, imbestigahan din si Barsaga, totoo 'yan. Meron tayong motor. Mabilis na pumunta sa kainuman. Oh, di ba? At saka mabilis makapunta kay kumare. Di ba? Mare, nandiyan pa ba si pare? wala na, pare, pwede ka nang pumunta. Sige, mare, magmumotor ako para mabilis. Uta, pwede na yun. Di ba? Oh. Yan ang sinasabi ko sa inyo ewan ko ba. Bakit nanais pa sila ng sobra-sobra? Gusto trilyon-trilyon. Ano ba gagawin nyo dyan sa pera na yan? Yan, dyan kayo nagiging masama. Di ba? Eto na. Baka kung saan na naman tayo mapunta. Kay Loren, kasama siya, siya kasi, hindi naman makukuha ng 21-year-old, 21 lang si Leandro nun Yung prangkisa na exclusive, kung hindi tinulungan ng nanay niya na chairman noon ng Finance Committee ng Senado. Oh, kita nyo, may partisipasyon. Sino? Si Loren Legarda sa anak, Maring Che. Rexy Pagiwan. Oh. Merong partisipasyon. Diba? Ewan ko, Miss Aw, Marijo, Joey Salvaboro, Oo nga, nakapokus naman ako sa natin, di ba? Kurt Duo. Naka-focus tayo sa topic, Jenny Manuel. Yung pala yun. Maring Joji, eto pa lang si Loren Legarda, may partisipasyon sa kaya nakuha ni Leandro Libiste yung kontrata na yon. Abay, naglabi siguro. Di ba? Naglabi siguro. Di ba? Hindi na nga naman yan. Nilulunok na lang ni Sarah ang perang kinukurakot. Ganun talaga. Di ba? Bert Abaw, Sheshe. Ewan ko, mga kababayan, Luisa Macmelon Cherry Bacho, etong mga ito, sobrang takaw kasi ng pera. Parang appropriations yan ng House, Finance Committee ng Senado. At ginamit niya yung kanyang posisyon para makakuha ng prangkisa yung anak niya. Nakuha nyo, mga kababayan ko. Ginamit ni Loren Legarda ang kanyang posisyon bilang mambabatas para makakuha ng kontrata yung anak niya. Ay, grabe, no? Richard Peña, no? Lolita Salazar, di ba, mga kababayan ko? Erlinda, sige po, mag-ingat po kayo. Unahin ang mahalagang bagay.
Ito na. Pasok. Pasok. Plunder. Tapos sa 3019, Oo. 3H, 3I, ano pa? 3E. Oh. Oo. Conflict of interest is one of them. Sana all nung umaabot ng 100 years, ano? Grabe, no? Yung blessing, sobrang blessing ito. Yung 65 ka, umabot ka ng 65, na sa mundo, blessing na yun eh. 'Di ba? 65 years old, yung senior ka 60, tapos may bonus ka 5 taon, bonus na yun. 'Di ba? Kung mag-70 ka pa, another bonus pa yun. 75 ka, ay, sobra na yun. Pag nag-80 ka, naku mga kababayan ko, dapat araw-araw piyesta na yun. 'Di ba? Pag nag-100 ka pa kaya? 'Di ba no, Darling Angela, oo. August 15 siya, oo. August 15 siya magba-birthday. 100, nakakapagod na yan, Lax. Magtaka ka, Joey Salvaboro. Baka may beng-bang pa yan, Ibang klase, Oo. Walang katuyuan, oo. Parang ilog Nile lang. Alam niyo yung ilog Nile? Yun, no? Diyan sa may Egypt, talagang laging basa. Laging baha. Ganun, pagka ganun ay, Diyos ko, oo. Masarap maging maging kalahi nyo. Di ba, no? Ay, nako. Sige, tandaan natin yan na August 31 si Darling Angela. Advance happy birthday sa'yo. Baka gusto mong magpakain sa amin. Ombudsman, good afternoon po. Isa Umali from DCWB. What if sabihin po ni Congressman Leviste na pinupolitika siya, kaya ngayon po ay siya isa sa ilalim sa Masusi namin pinag-aralan to kasi Ayan, masusing pinag-aralan daw, Joey Salvaboro. Yung lamesa dam, natutuyaan nga yan. Diba? Natutuyuan nga yan eh. Ano ka ba? Patik na yan. Kaya, alam nyo yung mga ganyan, baka, no? Meron talagang ganun no? Mapapasana all ka na lang. Grabe. Sige, tuloy. this is a very novel case. Hindi ito basta-bastang maiisip na dapat gawin. Pero pag pinag-aralan mo yung nangyari sa ating energy sector sa Pilipinas, talagang nag-suffer tayo Nako. sa ginawa nila. Nako. Kasi nga, nung buong mundo, Nag-suffer ang Pilipinas dahil sa ginawa nila, putragis talaga. Di ba? Putragis talaga. J. Prams. Pipito Taas. Oo. Biruin mo, Jenny Manuel Nag-suffer tayo, kaya nga ang mahal-mahal ng kuryente ngayon Huwag niyong isisi kay Pangulo yan, tandaan ninyo. Lahat ng yan, kasalanan ng mga ginawa neto. Mamaya, idagdag natin yung pinanungkalang batas ni Rodrigo Duterte, gago talaga yung matanda na yun Pinahirapan tayo Tapos ngayon, ang nasisisi ay ang Pangulong Bongbong na hindi naman siya yung mga nagpatupad nun. Biruin mo, tulad nitong solar energy. Kung maganda lang mga kababayan, yung ginawa nitong mga ito at tumupad lang sa kanilang mga pinangako na serbisyo, sana nakatulong, mga kababayan? Sana nakatulong kaso nga, inuna yung mga pansarili. Nagpayaman agad yung mga putang ina Ganon sila katindi, mga kababayan ko. Ganyan din si Digong. Meron din ginawang batas na siyang lumikha ng pagtaas ng kuryente. Kung ang Pangulong Bongbong ngayon, yung system laws gustong ipatanggal na sa atin. Para nga naman mga kababayan, makabawas-bawas sa ating mga pangangailangan. Ngayon kung inyong babagtasin yung pong mga ginawa ng mga nakaraang administrasyon, itong si Digong
nako mga kababayan, manlulumo kayo eh. Manlulumo talaga kayo eh. Malamang yung mga DDS dito, magmamaang-maangan na naman eh. Kasi mga kababayan, tigilan na natin yung isaalang-alang nyo pa yung mga ego-ego ninyo. Unahin natin yung bansa, unahin natin yung kapakanan ng mga Pilipino, ganon. Hindi yung ego nyo eh. Ako naniniwala sa mga DDS. Yung mga yan kaya nananatili dyan kay Digong kasi napasubo na sila eh. Sumigaw-sigaw na sila ng dutae, ganon. Dutete, ganon ha? Yun eh, totoo. Karamihan ng mga nandyan, oo. Napasubo na lang at ayaw na lang nilang ibaba nila yung pride nila na talagang namali sila ng sinuportahan. Pinangangatawanan nila yung katangahan nila. Mali kayo eh. Walang masama kung aminin nyo na nabudol kayo ni Digong. Tulad nila Team 30, tulad ng maraming DDS, tulad nung flip-topper, na dating DDS, di ba? Walang masama eh. Aminin nyo na nabudol kayo ni Digong. Nananatili kayong nagpapaka uto dyan eh. Di ba? Ay Morena, alam mo na parusa kay Lipiste. Ibilad sa init ng araw. Gawing solar siya. Baka pwede naman merong magnifying lamp. Malaking magnifying lamp. Ay Morena. Habang nakatutok yung araw, diretso sa kanya, no? Para alam niya kung gaano niya, ginawa niya, Boss Mike, happy Mansari. Biruin mo, Ay Morena, no? Matagal na pala tayo. Ito lang ang masakit, mga kababayan, dito sa virtual, bibihira tayong magkikita-kita. Yan. Tawa ka ng tawa, ha? Eto na, pasok. Ay, nagsosolar na. Ang China at ang lahat ng buong mundo ay nagsosolar na. Dito, kinuha nila yung exclusivity na solar. At saka may mga project talagang hindi matuloy-tuloy at hindi ma-on-stream, hindi magamit dahil pinipigilan sila ng Department of Energy dahil may exclusive contract. Kita nyo mga kababayan ko, Elena Bencio, Dina Estebes, at syempre Pipito Taas, thank you po, grabe, no? Yan ang ginawa ng mga mag-inang ito. Malu Gapila, Eddie Ansano, ito, pakinggan natin ulit, Nangyari yan sa lalawigan ng Cavite. Nagkaroon kami ng isang 80-hectare solar field. 40 ba? 40 to 80 hectares sa loob ng EPSA na hindi nabigay ng feed-in tariff ng FIT dahil may exclusive na ang mga itong exclusive franchise na dapat dumaan ka sa kanila para makagamit ka ng solar. Sipin nyo yun, para makagamit ka ng araw, magpapaalam ka sa kanila. Kita nyo? Antindi naman nun. Kailangan bago ka gumamit ng araw, magpapaalam ka kay Libiste. Minunopolya, tama sino yun? Si Antonio, mga kababayan. Minunopolya nila yung araw. Kailan pa girly polls, baby Chad, lahat ng mga bagong dating na hindi pa nagla-like, tulad nila Lucy Rivera, mag-like muna kayo, Minty Short, sa lahat ng mga hindi ko nabanggit, Vivian Bares, huwag niyong kalimutan mag-like, mahalaga yan, Lito Kimpis, pero mo, minunupolya nila, ayaw nila na ipamahagi sa iba yung araw, dapat kanila lang. Bawal kang gumawa ng solar power plant. Kailangan sa buong Pilipinas, sila lang ang pwede. Kailangan, kung gagawa ka, papaalam ko muna kay Libiste. Congressman Libiste, magkano po ba ang babayad namin dyan? Di ba? Kailangan, magtatayo kami doon sa Bicol ng solar power. Kailangan daw magpaalam sa inyo
O siya sabihin ni Libiste, kailangan talaga. Aba, naging senador yung nanay ko eh. Oh, marami kaming hirap diyan bago namin nakuha yan. Diba? Kulang na lang sayawan ni Nanay ni Nanay Loren si Digong eh. No, kulang na lang magmakarena sa harapan ni Digong yan para pumayag diyan sa solar na maging amin eh. Di syempre paano po kami? Bawal na po. Depende. Magkano ba? Siyempre may presyo yun. Jonaline, Acuña, Shanti. Siyempre may presyo yun. Alam ka naman na Tess Santos Mary Jane de Vera, wala. Ngayon, magkano ba? Puta, halos magmakarena ta. Hawak ko ang panty. Di ba? Mga kababayan. Ganyan ang kalakaran nila Na parang pinaglalaroan na lang, no, tayo habang tayo ay nakakaramdam ng pighati, hirap. Di ba, Bambina? Itong mga mapagsamantalang ito, abay, namumuhay ng marangya sa pamamagitan ng paglalaro nila ng kaban ng bayan, mga kababayan. Grabe, no? Di ba? Ombudsman, meron po tayong timeline for the filing of cases po. Thank you. Ito na. Okay. Napirmahan ko na yung information. Patay. Yung 4PI, nandito yung information, sorry. Napirmahan ko na yung charge sheet para sa PI. At di ba meron tayong mga ghost projects na binitira. Tayo na. Sabi ni Boying, di ba meron tayong ghost project na tinitira? Tayo na yan. Gagamitin na naman ni Cayetano yan sa'yo. Sabi mga kababayan, di ba meron tayong ghost project na tinitira? Ayop talaga yun. Grabing mga salitaan yan Dito, ghost electricity. Nako. Pangako nila magpo-produce sila ng kuryente. Pangako nila sa Philippine Energy Plan nakalimbag itong dapat production na gagawin ng solar. Pero hindi nila ginawa. Yun! Di ba, Darren? Kita nyo? Yun ang sinasabi ko sa inyo, mga kababayan. Nakalimbag, nasa kontrata, nasa sinumpaan ninyong gagawin ninyo, nakasulat, pero hindi nyo ginawa. Paano kayo ngayon? Di ba? Heart crooked. Binenta lang, kumita lang ng pera, pero hindi nila ginawa. Laway-laway lang, mga kababayan. Kumuha sila sa gobyerno ng trabaho. Laway yun. Walang bayad yun, laway. Sayaw-sayaw lang yun ni Loren Legarda. Sinayawan niya lang si Digong. Sinayawan niya. Tapos, binigay yung kontrata doon sa anak. Mahal na mahal niya yun eh. Si Congressman Lipiste. Di ba? Ngayon, kay Libiste na. Nung nakita ni Libiste na matrabaho, bakit pa ako magpapakahirap kung pwede ko naman tong ibenta? Yung nakuha niya sa gobyerno na yon, na dapat na i-deliver niya yung serbisyo sa tao, ang ginawa niya, nakakuha ng pagkakataon, naisip niya, kita na ako ng bilyon-bilyon, ayaw mo pa ba? Hindi na ako maghihirap dito. Ang ginawa, MVP, ba gusto mo nang bilhin? Bebenta ko na. Pero gusto ko dyan 30 billion. Nakita naman nung isang negosyante at nakita naman yung yung oportunidad. Ganun yun eh. Hindi na kaya ni Libiste. Yung isang negosyante matalino, kaya ko yan, 40 ko yan. Bibili niya ngayon. Binili. At kumita nga daw ng 30 billion.
Lami kaayo ba, di ba? Sarap ng buhay mo na nun. Siguro kung ako meron, sabi ko sa inyo, kahit nga 100 million lang eh. Oo. Kung may 100 million akong cash, ay, mananahimik na ako. Bahala na kayo sa buhay niyo. Di ba? Bahala na kayo sa gobyerno nyo. Hindi na ako papasok ng gobyerno. Bakit pa ako papasok kung may 100 milyon ka na? Eh, magbablog na lang ako. Makikipagkwentuhan na lang ako sa aking, sa aking Mike Cervera Forever family. Dito sa social media. O, di kami-kami na lang, ano. Minsan tatawagan ko, Arnold Lopez, patawagan mo yung ating mga barkada. Magkakapit tayo, pumunta kayo dito, sa resort. Dito tayo. Libre kayo lahat kahit 1 linggo. 'Di ba? Pakiusap ko lang, pagkakakuha kayo inimbitahan, pwede ba wag niyong isasama yung kabit? Gusto ko yung legal, katulad ni Arnold Lopez, ang legal si Aichang. Kailangan si Aichang lang ang kasama. Baka mamaya kayo iba isama nyo, Hindi pwedeng ganun. 'Di ba, Lori Wayland? Baka mamaya sasabihin nila, Boss Mike, kasama ko si Habi. Anong si Habi? Pala yung kasama nyo, yung kumpare nyo. Wag ganon ha. Kailangan doon lang tayo sa sa mga legal ninyo. Ayoko na mabahiran kinukonsinti ni Mike Cervera yung mga kanyang mga kaibigan na nasa social media, hindi naman ako si Banat Bay na kukonsinting ko yung vlogger na yumuyot-yot ng 13 anyos. Hindi ko gagawin nyo. Pagka, tingnan nyo naman mga kababayan, yung mga kasama natin, di ba? Kahit ganun ng itsura, mga kababayan ko, mababait sila. Di ba? Kahit ganun ang mukha ni Chris Ulo Di ba? Kahit ganun ang mukha ni Ballpoint Man. Kahit ganun ang mukha ni Takero. Kahit ganun kamukha ni Chiquito Sinulo. Mga kababayan ko, mahal natin yan lahat at mababait yung mga yan. Walang issue ng ng momolestya ng bata. Hindi minor de edad Musmos. Di ba? Biruin mo, may issue ka ng momolestya ka ng musmos. Di ba no? Kahit ganun ho sila, yung ating mga kaibigan, kita nyo naman, mababait silang lahat. Nakita nyo naman yung kanilang pag-iyak nung mawala yung kanilang kapatid na si Mima Alicia. Ay, grabe yung... Diba? String guitar, mag-like na kayo yung mga bagong dating dyan. Hoyas, like kayo. Kung meron silang ginawa, kakaunti, kakarampot. Hindi kagaya ng pinangako nila, nagagawin nila. Kulang. Sabi ko na nga ba, Felix sa Pillarin Sally Patience. Ganito nangyari. May ginawa sila, kakapranggot. Kasi nga, mga kababayan ko, kasi, tingin na ramdaman ni Leandro Lebiste na mukhang mahirap. Ang hirap i-deliver nito. Kaya ang nangyari, ganun na nga siguro, tama yung hinala natin, Di ba, Tama yung hinala natin. Tuloy. Kasi nga, ang ating yung ating energy mix, yung ating energy projections, especially Department of Energy, it relies on projections on how much power we will need as a country. So, ang mix dyan, meron dyan na generated ng thermal plants, natural gas plants, diesel plants, coal plants, kasama solar. Yung solar hindi dumating. Kita nyo yung solar hindi dumating? Sino to? Cristina Perillo. Shoutout sa iyo. I-shoutout nyo nga ito. Shoutout kay Cristina Perillo. Yan Babaero daw ako. Hindi yun totoo. Di ba?
Oh, baka si Arnold. Hey, nako. Mga kababayan ko, mukhang talagang malaki ang pagkukulang ng mag-ina na ito, ha? Oo, ni Leandro Libiste, ano? Sana tinulungan ni Lauren Legarda yung anak niya na makakuha ng kontrata. Siya na ginamit niya na rin yung connection niya para maisakatuparan yung pinangakong serbisyo para sa mamamayan nang hindi tayo nahihirapan sa enerhiya, nang hindi sana umabot ng nagmahal yung ating mga kuryente. Nakuha nyo, Mark Ceresa Force? Yun, mga kababayan ko. Tuloy. So, kaya ang taas-taas ng presyo ng kuryente natin, isang dahilan yan. Yan. Of course. Yan yun. Nakita nyo, mga kababayan ko? Diba Arnold Lopez? Ano yan? Alam mo na mga aminin mo na kunyari. Diba Trixie Villan, Grabe, inspiration, uso naman daw ng pangakong napapako. Buti na lang kay Pangulong Bongbong, hindi napapako. Di ba? Kay Digong lang napako. Dito sa Manila, ibang usapan naman yung taas ng presyo ng kuryente. Kagaya na sabi ng Pangulo, itong systems loss ay isang dahilan kung ba't pataas ang kuryente natin. Pero itong solar na to, na dapat pinroduce at in-accomplish ni Leviste sa kanyang pagkakuha ng prangkisa, ay hindi, naging ghost electricity. Nako, ghost electricity daw! Kanji official, reply tayo, reply tayo, Kanji, Pinay Paparazzi, binili yung Central Azucarera sa lugar namin, nasugpo. Daming pera Ikaw ba naman magkaroon ng 30 billion? Sige nga, ay sabi ko sa iyo kaya nangangarap maging senador din yan Baka nga gusto pang maging presidente ang hayop na yan Di ba, Nick Candido? Replay? Oo! Di ba? Grabe, Joshki, biruin ninyo, Amanda, Akdal. Pero may siya dami ng pera, hindi mo ba, baka nga gusto na bilhin yung kalahati ng Batangas Bang klase, sa dami ng pera, ayaw pang magsipagtigil, kung ako yan, mga kababayan, 30 billion, wala na siguro kung gagawin, kundi, gagayahin ko si Sarah mag-travel na mag-travel. Our beloved Boss Mike Cervera.